sa ilalim ng mga pakpak ng kataas-taasan. Nagising ka na ba na parang papasok ka na sa panibagong araw ng labanan? Minsan ang digmaan ay hindi nakikita. Ito ay panloob, tahimik ang takot, ang pag-abalisa, ang pakiramdam na may maaaring magkamali. Siguro matagal na kayong nag-aaway, kaya nakalimutan mo na kung ano ang pakiramdam ng matahimik. Ngunit hindi tayo tinawag ng Diyos na lumaban ng mag-isa. Tinatawag niya tayo upang magpahinga sa Kanya, upang mamuhay sa ilalim ng Kanyang patuloy na proteksyon. Ang awit 71 ay hindi lamang isang magandang tula. Ito ay isang pangako, isang angkla para sa mabagyong araw. Hindi nito ginagarantiyahan ang kawalan ng mga pakikibaka, bagkus ang patuloy na presensya ng isang Diyos na nagtatakip sa atin na Kanyang mga pakpak. Siya na tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa ilalim ng lilim na makapangyarihan. Ang tirahan na ito ay hindi isang mabilisang pagbisita, ito ay permanente. Ito ay upang gawin ng Diyos na ating tahanan, ating kanlungan, ating tahanan. Gayon, bago ka gumawa ng mga desisyon, bago ka humarap sa mga hamon, bago ka man lang bumangon sa kama, huminto sa isang sagradong paghinto. Umasok sa lihim na lugar na kataas-taasan. Himinga ng malalim at tandaan. Ikaw ay binabantayan ng isang Diyos na hindi natutulog. Nakikita ka niya, tinatakpan at ipinaglalaban ka niya. Anuman ang ibato sa iyo ng mundong gayon, masamang balita, masamang intensyon, o masamang enerhiya, hindi ka nag-iisa. Ikaw ay nasa ilalim ng mga pakpak ng makapangyarihang Diyos. Magdiwala, pahinga. Siya ang iyong kanlungan, iyong kuta, iyong ligtas na kanlungan. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, isulat sa mga komento, ang Diyos ang aking kanlungan. Unan natin ang puwang na ito ng pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Ang pangako ng presensya. Kapag ang gabi ay tila mahaba at ang pag-iisip ay bumibigat, ang Diyos ay bumubulong. Huwag kang matakot. Ipinapahayag ng awit 71 na hindi ka matatakot sa kakilakilabot sa gabi, ni sa palaso na lumilipad sa araw. Hindi ibig sabihin na ang takot ay hindi susubukang kunin ka. Ito ay gagawin. Ngunit sa tabi ng Diyos, nawawalan ng lakas ang takot. Hindi ang kawalan ng panganib ang nagdudulot ng kapayapaan, kundi ang presensya na makapangyarihan ang nagdudulot ng kapahingahan. Maaaring mahulog ang 1,000 sa iyong tabi, 10,000 sa iyong kanang kamay, ngunit hindi ito lalapit sa iyo. Hindi ito espiritual na pagmamataas. Ito ay mapagpakumbabang pagtitiwala sa isang Diyos na nag-iingat sa kanyang sarili. Mayroong isang makalangit na hugbo sa paligid mo. Hindi ka naglalakad mag-isa. May mga anghel na nakatalaga para protektahan ka, para suportahan ka, para iangat ka kapag sa tingin mo ay hindi mo na kaya. Ang pangako ng Diyos ay hindi para iligtas tayo sa lahat ng kapighesyan, ngunit pasukin ito kasama natin. Sinabi niya, ako ay makakasama niya sa kabagabagan, ililigtas ko siya at parangalan siya. Ang Diyos na sumasagot kapag tumawag ka, ang Diyos na nakikita ang mga luhang hindi nakikita ng iba, ay kasama mong gayon. Hindi siya late dumating. Dumarating siya na may layunin. Gayon, maaari kang maglakad ng may kumpiyansa. Hindi dahil nasa iyo ang lahat ng sagot, ngunit dahil alam mo kung sino ang sagot. Lumakad ng may katiyakan na mayroong isang Diyos na nakikipaglaban para sa iyo, na nagmamahal sa iyo ng marubdob, na tinatawag ka sa iyong pangalan at umalalay sa iyo sa pamamagitan ng kanyang tapat na kanang kamay. Hindi ka nakakalimutan. Ikaw ay protektado, minamahal at napapaligiran.
Ang tagumpay ay naipahayag na sa iyong buhay, at ito ay mula sa Panginoon. Kung ang panalangin ito ay nagsalita sa iyong kaluluwa, isulat sa mga komento. Luwalhati sa Diyos, siya ay nakikipaglaban para sa akin. Ibahagi sa isang taong nangangailangan na paalala na hindi sila nag-iisa. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang kampana para lagi kang mabisuhan ng mga bagong panalangin. God bless.